Isang payong lang ang dala ko paglabas, pero di ko inaasahang makakauwi ko kasama ang pinakamagandang dilag sa buong eskwelahan. Akala ko noong una, gusto lang niyang magpasuklob sa ulan, pero bigla siyang umiyak ng umiyak, puno ng hinanakit, at sinabing wala na siyang mauwian. Naglalakad akong mag-isa pa uwi sa ulan noong mga oras na iyon, at paulit-ulit kong naalala ang pagtanggi sa akin ni Densyo. Ngayon, napabuntong hininga na lang ako, wag na lang siguro siyang abalahin pa sa susunod. Pagtingala ko, nakita ko ang isang dalagang nakaupo at nagmumuni-muni sa upuan sa parke. Paglapit ko, nakilala ko siya, si Maya nga, ang pinakasikat na dilag sa eskwelahan namin. Pero sa gitna ng malakas na ulan, para siyang isang pusang kalye na nag-iisa. Naglakas loob akong isuklob sa kanya ang payong ko. Napansin niya ang pagdating ko. Tinawag niya ako sa pangalan ko, ikaw si Kiko, di ba? Pero ang boses niya ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Bahagya akong naantig. Dito ka ba magpapalamig? Bakit hindi ka umuwi? Pero hindi siya umimik, tumalikod lang siya. Doon ko lang napansin na ang dumi na ng damit niya, pati ang kanyang bestida, para bang ilang araw nang hindi napapalitan. Tumahimik siya ng ilang sandali at biglang bumulong, wala na akong mauwian. Napakunot noo ako, para bang may bigla akong naisip. Nakita kong nanginginig ang katawan niya, kaya dahan-dahan akong nagsalita, kung hindi ka maarte, gusto mo bang pumunta sa bahay namin? Inasahan kong tatanggihan niya ako, pero ang mga mata niya ay naglalaman ng luha. Totoo ba yan? Sa akin lang ay iniabot ko ang kamay ko sa kanya, basta pumayag ka. Pagkaraan ng 3 minuto, si Maya ay tahimik na nakatayo sa loob ng bahay namin. Ako naman ay naguguluhan, hindi alam kung paano magsisimula. Napansin ko ang hindi niya komportableng pakiramdam. Inabutan ko siya ng isang damit at tuwalya. Maligo ka muna. Basa ka na ng ulan. Ang banyo ay sa kanan, sa dulo ng pasilyo. Gamitin mo na lang ang shampoo at sabon kung gusto mo. Pagkatapos kong makitang pumasok siya sa banyo, dumiretso ako sa kusina. Paglabas ni Maya mula sa banyo, nagkataong nakita niya akong may dalang isang mangkok ng mainit na pagkain na inilapag ko sa mesa. Kain ka muna, hindi ko na ipinaliwanag, tumingin lang ako sa kanya at sinabing, kumain ka na. Bago pa man makapagsalita si Maya, nagdala na naman ako ng isang baso ng mainit na tubig at 2 tableta ng gamot at inilapag sa mesa. Pagkatapos kong gawin ang lahat, lumayo ako sa sofa kung saan siya nakaupo. Si Maya ay nakaupo sa mesa na may halong emosyon sa kanyang puso. Siguradong tumututol siya noong una, pero gustong sumang-ayon ng katawan niya. Sa huli, nanaig ang kanyang gutom. Tumingin siya sa akin na nakaupo sa ibang mesa at nag-aaral, para bang hindi niya ako nakikita. Simpleng sinangag lang yon, pero namula agad ang kanyang mukha pagkasubo niya. Pagkaraan ng 10 minuto, naubos ni Maya ang pagkain, at doon ko na itinanong ang matagal ko nang gustong itanong, maniwala kang itatago ko ang lihim mo sa iba. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang ibig mong sabihin na wala ka nang mauwian? Pagkatapos umiyak ng umiyak si Maya, unti-unti siyang nagsalita. Ang mga magulang niya ay pumanao dahil sa aksidente sa sasakyan mahigit 1 linggo na ang nakararaan. Ngayon, para na siyang isang ulilang lubos, at walang kamag-anak na gustong kumupop sa kanya. Wala na rin ang kanyang mga lolo't lola sa magkabilang panig. Napakunot noo ako nang marinig ko iyon. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit nag-iisa si Maya na umiiyak. Ang trahedyang tulad nito ay pinasa niya ng mag-isa. Sobrang nakakaawa naman. Sa mga oras na yon, tahimik ang buong paligid, ang tanging naririnig lang ay ang mahihinang hikbi ni Maya. Lumayo ang tingin ko, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Maya ang class president namin, hindi lang siya matalino, kundi madaling pakisamahan din, masayahin at palangiti siya, at siya ang kaluluwa ng aming klase. Pero ngayon, umiiyak siya sa harap ko. Ngayon ko lang nalaman ang isang bagay, di ko pwedeng hayaan si Maya na umalis sa ganitong kalagayan. Kung mag-isa siya, siguradong hindi siya ligtas. At saka, malakas pa rin ang ulan sa labas. Sa isip ko, bigla akong nagsalita, dito ka na lang muna. Pag mayroon ka nang mapupuntahan, saka ka na lang umalis. Pagkarinig ni Maya sa sinabi ko, bigla siyang nagulat. Taranta siyang kumaway, hindi. Aalis na ako agad. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, bigla akong tumingala at tiningnan siya. Seryoso kong sinabi,
pwede kang manatili dito, o kaya tatawagan ko ang pulis at ipapabantay kita sa kanila. Ikaw ang pumili. Napahikbi ng ilang beses si Maya, may halong pagtatampo sa kanyang mga mata. Ganyan ka rin ba makipag-usap kay Densyo? Napanganga ako, ang mga mata ko ay natulala ng ilang sandali, hindi makapagsalita. Ang ekspresyon niya ay para bang sinasabi sa akin na hindi na ako magtataka kung bakit ka binasted. Yumuko ako, hindi makasagot, tuluyang nawala ng lakas ng loob. Nang makita niya ang aking kawawa na itsura, biglang napatakip si Maya sa kanyang bibig at tumawa, kahit na ang mga mata niya ay puno pa rin ng luha. Nahihiya akong napalunok. Dito ka na lang muna. Parang awa mo na. Ito ang pinakatapat na salita na kaya kong sabihin. Sinubukan kong magmukhang mas mabait. Sige, payag ako. Salamat, sabi ni Maya. Pero bakit mo ako tinutulungan? Ano bang dahilan mo? Kung sasabihin ko, ayaw ko lang na lumala ang reputasyon ko sa klase. Nagulat si Maya at napakurap. Pero hindi ko pa naririnig na may masama kang reputasyon sa klase. Ang balita lang tungkol sa'yo ay ang pagtatapat mo kay Densyo. Para sa akin, masama na yon, sabi ko. Hindi ka ba natatakot na magalit si Densyo? Bayaan mo na siya. Wala na rin naman akong pakialam sa kanya sa susunod. Nagkibit balikat ako at nagpanggap na walang pakialam. Si Maya ay nagtatakang nagtanong, hindi mo na ba siya gusto? Umiling ako. Kung walang kasagutan, hindi na kailangang ipagpatuloy pa. Mabuti naman. Pagkatapos niyang magdesisyong manatili, pinatuyo ni Maya ang kanyang basang damit. Pagkatapos, naguguluhan siyang umupo sa sofa, hindi alam kung ano ang gagawin. Nakita niya akong nag-aaral pa rin, pero hindi nagtagal, nagsimula na akong kamutin ang ulo ko. Dahan-dahang lumapit si Maya sa akin. Nang makita niyang nahihirapan ako sa isang problema sa math, itinaas niya ang kanyang kamay at matyagang ipinaliwanag sa akin. Nakinig akong mabuti at paminsan-minsan ay tumatango. Pagtingala ko, 2:30 na ng madaling araw. Nilinis ko ang mga gamit ko at tumingin kay Maya na nakaupo sa tabi ko. Pumunta ka na sa kwarto at matulog. Ako na lang sa sofa. Kahit hindi ganon kataas ang ihik ko, alam ko pa ring hindi dapat matulog sa sofa ang isang babae. Pero patuloy na tumanggi si Maya. Nagpapasalamat na raw siya at pinatuloy ko siya. Nagpalitan kami ng argumento mula sa sala hanggang sa kwarto. Binuksan ko ang ilaw sa kwarto. Nakita ni Maya na malinis at maayos ang kwarto, hindi katulad ng kwarto ng isang binata. At saka, malaki ang kama, kaya kasya pa rin kaming dalawa. Nang makita niyang determinado ako, hindi na rin siya pumayag na magpatalo. Sa huli, napilitan kaming tanggapin ang isang alok, yon ay gagamit kami ng kumot para paghiwalayin ang kama. Sa ganitong paraan, matutulog kaming pareho sa kwarto. Namumula ang mukha ni Maya, hindi maitago ang kanyang pagkabahala. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pumayag, at kailangan pa niyang matulog sa iisang kama, kasama ang isang lalaking kaklase niya. Umupo siya sa kaliwang bahagi ng kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Medyo hindi siya mapakali. Ngayon niya lang napagtanto na isa siyang babae, at ako naman ay lalaki. Basta na lang ba siya natulog dito? Ang babaw naman ng kanyang sense of security. Paano kung may gawin ako sa kanya? Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ako sa kwarto suot ang aking pajama. Malinaw ang mga muscle ko sa ilalim ng damit. Sumulyap lang si Maya sa akin at dali-daling umiwas ng tingin. Tahimik na namula ang kanyang mga tainga. Pagkatapos kong patayin ang ilaw, tumalikod kami sa isa't isa na may kumot sa pagitan namin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero hindi rin nagtagal ay dinilat niya ulit dahil hindi siya makatulog. Nakatuon ang kanyang atensyon sa akin. Pagkaraan ng 30 minutong katahimikan, narinig ni Maya ang aking pantay na paghinga. Alam niyang nakatulog na ako, kaya nakahinga rin siya ng maluwag. Nakatulog din siya at nanaginip pa. Nanaginip siyang unti-unting lumalayo ang kanyang mga magulang habang nakasuot siya ng uniforme at naglalakad-lakad sa labas. Umiiyak habang naglalakad, hindi pinapansin ang tingin at bulungan ng ibang tao. Dapat aminin na kung hindi dahil sa akin, hindi niya alam kung nasaan na siya ngayon, baka kung ano pa ang nangyari sa kanya. Sinabi mong nailigtas kita, Kiko. Bahagyang sagot ni Maya sa kanyang mahinang boses. Malinaw na mas komportable ang kanyang tulog kagabi kaysa sa nakaraang gabi.
Kinabukasan, paglabas niya sa kwarto, nakahanda na ang tanghalian. Sa mesa, may dalawang lunchbox at itinulak ko ang mas maliit na lunchbox patungo sa kanya. Tumingin si Maya sa lunchbox, nagtataka. Para sa akin ba yan? Ginawa ko na rin lang. Makakatipid ka pa ng pera kung ganito. Kung ayaw mo, hindi na ako maghahanda bukas, sagot ko. Agad na hinawakan ni Maya ang lunchbox na parang natatakot na bawiin ko. Gusto ko. Ayos, narito pa ang prutas at yogurt, sabi ko at inilagay ang maliit na plastic container sa harap niya. Tumingin si Maya sa pagkain. Ang mga mata niya ay kuminang, na para bang bumalik siya sa pagkabata niya noong kasama pa niya ang kanyang ina. Sa mga mata ni Maya, kitang-kita ang kanyang kasiyahan. Sa reaksyon na iyon ni Maya, nalaman ko na ang nasa puso niya ay bata pa rin. Pagkatapos naming maghilamos at kumain ng almusal, sabay kaming lumabas. Dala ko ang kahon na puno ng masasakit na alaala ko at tinapon. Hindi na ako lumingon pa. Habang naglalakad kami, may distansya sa pagitan namin. Pagdating namin sa gate ng eskwelahan, huminga ng malalim si Maya upang pakalmahin ang kanyang nararamdaman. Maya! Narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita ang kanyang mga kaklase sa likod niya. Uy, tagal kitang di nakita. Ikaw nga pala yan, Maya. Sa wakas, dumating ka na. Miss na miss ka na namin. Bakit bigla kang hindi nagpunta rito sa eskwelahan? Agad siyang nilapitan ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko na lang pinansin ang ingay at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Nakita ko si Doreen na lumapit sa akin at binigyan ako ng chewing gum. Tulad ng dati, kinuha ko iyon at nilagay sa bibig ko. Nakuha mo na ba? Tanong ni Doreen. Naman, original pa, sagot ko. Sige, ibibigay ko sa'yo mamaya. Anyayahan kita sa arcade balang araw, sabi niya. Magkalapit kami nang mag-usap ni Doreen. Nakita ni Maya ang lahat. Wala pa siyang nakitang ganito kalapit sa akin. Ito ang unang beses na nakita niya akong nakikipag-usap ng maayos. Siya kaya si Doreen, ang aking kaibigan. Maya. Agad na lumapit si Cindy kay Maya at niyakap siya. Nag-aalala ako sa'yo. Ano ba ang nangyari sa'yo? Uy, may nangyari lang sa pamilya ko kaya di ako nakapasok, sagot ni Maya. Tumingin siya sa akin. Karamihan sa mga estudyante ay nakapalibot sa kanya. Nakaupo lang ako at si Doreen sa aming upuan. Nakita ni Maya na tuloy pa rin ang usapan namin. Class President, tinatawag ka ng ating teacher sa office, sabi ng isang estudyante. Tumayo si Maya at pupunta sa office. Bago siya umalis, tiningnan niya ako, pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Ang pangkaraniwan na usapan namin ay okay lang, bakit ang weird ng nararamdaman niya, nagtatakang tanong ni Maya sa kanyang sarili. Sa office, hinawakan ng teacher ang kamay ni Maya at matyagang pinayuhan. Alam ni Maya na dapat siyang magpatuloy sa buhay, kahit gaano pa siya kalungkot. Nang bumalik si Maya sa classroom, masaya siyang sinalubong ng kanyang mga kaklase. Tiningnan ko sila, wala akong pakialam. Buti na lang, malayo ang upuan ko sa kanya, kung hindi, masisiraan na ako ng ulo dahil sa ingay. Mabilis lumipas ang umaga. Inaasahan na ni Maya ang tanghalian simula pa kaninang umaga. Alam niyang ang tanghalian niya ay gawa ko. Kinuha niya ang kanyang lunchbox sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Para sa akin lang, sapat na, sabi niya sa kanyang sarili. Uy, Maya. Bakit may lunchbox ka? Sa pagkakaalam ko, palagi tayong sabay kumain, ah. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Cindy. Bigla ko lang gusto kumain, sagot ni Maya. Papatikim ako. Luto ba ng mama mo yan? Tanong ni Cindy. Hindi, ako ang nagluto nito, sagot ni Maya. Ah, akin na nga, patikim. Kumuha si Cindy ng pagkain ni Maya gamit ang kanyang chopstick at kinain. Pagkatapos niya kumain, kumunot ang kanyang noo. Ikaw ang nagluto nito. Jesus, parang kilala ko ang lasa, pero masarap pa rin naman. Galing mo talaga. Ah, salamat, sagot ni Maya. Sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Hindi niya inaasahan na kilala ni Cindy ang lasa ng kanyang pagkain. Siguro, nakain na niya ang luto ko. Buti na lang, hindi niya ako nakilala, kung hindi, nakakahiya yon. Umupo si Cindy sa kanyang upuan. Pagkatapos, tiningnan niya ako habang kumakain.
Hindi niya mapigilang magtaka. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Maya, kumain na rin ang kanyang pagkain, nagpapasalamat na tapos na. Pagkatapos niya kumain din siya ng prutas at yogurt. Sa huli, napahiga siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti. Hindi niya mapigilang isipin na bumalik siya sa kanyang pagkabata noong nag-preschool pa siya. Ang kanyang ina ay palaging naghahanda ng kanyang tanghalian. Napaiyak si Maya at pinahid ang kanyang mga luha. Baka may makakita pa sa kanya. Ang tanghalian sa tag-init ay sobrang nakaka-relax, kaya lahat ng estudyante ay nakatulog. Sa wakas, oras na ng physical education. Ang AA ay bihira lang magkaroon ng klase. Sa loob ng 1 linggo, 1 beses lang. Gusto na ng lahat na maglaro, pero ako. Nakaupo lang ako at nagbabasa ng libro. Bakit pa ako magpapakahirap kung pwede naman akong mag-aral? Kailangan kong mag-aral ng mabuti, sabi ko. Uy, tignan niyo si Kiko, nagbabasa ng libro. Hindi kaya nagpapanggap lang siya? Totoo ba yan? Seryoso ba siyang nag-aaral? Tanong ni Del kay Cindy at Maya. Tumango si Maya. Siya ang nakakakita kung gaano ako nagsisikap mag-aral. Nakikita niya ang aking pagsisikap. Pero parang walang pakialam si Cindy. Uy, tara na, nood tayo ng basketball, sabi ni Cindy. Mas gustong panoorin ni Cindy ang basketball. Kung ikukumpara sa pag-aaral, mas gusto ni Maya na pag-aralan ako. Pero natatakot siya na may masabi ang iba. Hinila siya ni Cindy. Kung hindi ako nagkakamali, gusto pa niyang mag-aral kasama ako. Pero baka may isipin ang iba, kaya sumama na lang siya. Sobrang ingay sa basketball court. Nagbabasa lang ako ng libro. Nang lumingon ako, may lumapit sa akin. Si Doreen pala. Suot niya ang kanyang maluwag na t-shirt at shorts. Ipinakita niya ang kanyang magagandang binti. Itinapon niya sa akin ang basketball, nagtataka. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Maglaro tayo. Subukan natin kung magaling ka pa rin, sagot ni Doreen habang binababa ang bola. Kumunot ang noo ko. Maglaro ka na lang kasama ang iba. Ayoko makipaglaro, sabi ko. Mas masaya akong kalabanin ka. Hindi ka kaya nagtatago? Baka natatakot ka sakin. Tumayo ako. CJ. Baka maiyak ka pa ulit pag natalo kita, sabi ko. Basta, dagdag ko. Sabay kaming pumunta ni Doreen sa bakanteng court. Tiningnan kami ng mga manlalaro at gulat na gulat. Sino ba yan? Ang ganda naman ng legs niya. Ikaw talaga, sabi ng mga manlalaro. Ah, si Doreen pala yan, sabi ng mga babae. Napatigil ang 3 babae, naguguluhan. Nang makita nila si Doreen, gulat na gulat sila. Uy, tara na, maglaro na tayo, sabi ko. Sandali, sagot ni Doreen. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Doreen. Hindi talaga inaasahan ni Maya na makikita kaming magkasama. Pakiramdam niya, hindi tama ang mga pangyayari. Kumunot ang noo ni Cindy. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Para bang may inaagaw sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi. Tara na, maglaro na tayo, sabi ko. Sa paglalakad namin, napuno ng pagkamangha ang mga nasa court. Sa bawat puntos ko, pumalakpak si Maya at tinitigan ako. Kung ikukumpara sa iba, iba ang reaksyon niya. Napakalapit na ang score sa isa't isa. Kung gusto kong manalo, dapat dagdagan ko ang lamang ko. Pagkakuha ko ng bola, agad akong tumalon at sinira ang ring ng court. Lahat ay gulat na gulat. Para silang nakakita ng multo. Ang galing, sabi ni Cindy. Hindi makapaniwala si Maya. Tumawa si Doreen. Okay na, panalo ka na. Nagulat ako na umabot ka sa ganito. Tulala lang ako. Akala ko, hindi ako maaapektuhan ng iba. Ang galing niya talaga. Nakita ko ang kanyang ebis noong tumalon siya, sabi ni Dele. Nagtatatalon si Cindy na parang fangirl. Napanganga si Cindy at tinitigan ako. Naisip ni Maya na may kakaiba. Ano kaya ang nangyayari sa akin? Dahil sa mga nangyari, tinapos na ang Humingi ako ng tawad at hindi ako pinagbayad ng school. Ang sabi lang nila ay maglinis ako. Kumalat ang kwento tungkol sa akin sa eskwelahan. Lahat ng mga lalaki ay naiinggit. Hindi ko naman gusto maging sikat,
para kasing nag-iba ang trato nila sa akin, lalo na sa mga babae. Tuwing dumadaan ako, tinitingnan nila ang aking dibdib at abs. Mabilis lumipas ang araw. Palagi kong nararamdaman na maihaharang sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero may mangyayari, sabi ko. Pagkatapos ng klase, nagmadali akong umalis. Maya, tara na, sabay na tayo umuwi, sabi ni Cindy. Nakita ko ni Maya na nagmamadaling umalis. Agad siyang nagpaalam kay Cindy, may pupuntahan pa ako, mauuna na ako. May pupuntahan? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Cindy. Hindi na nakinig si Maya kay Cindy. Sa loob-loob niya, inaasahan na niya na magkakasama kami uwi. Nakita ko ni Maya. Uy, Kiko. Sandali lang. Hintayin mo ako. Bakit ka nagmamadali? Alam mo naman kung saan ako nakatira, sagot ko. May itatanong lang ako, sagot ni Maya. Ano iyon? Hindi ka ba nasugatan? Nasugatan ka kaya noong nahulog ang glass, tanong ni Maya. Hindi, sagot ko. Ganun ba? Buti naman. Okay lang ba ang kinain ko? Masarap ba? Tanong ni Maya. Okay lang, sagot ko. Palagi naman tayong sabay mag-usap. Bakit ngayon hindi na? Uy, itatanong ko. Gusto mo ba si Doreen? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ba siya? Ayokong magkagusto sa kamag-anak ko. Patay ako sa tatay ko. Totoo ba yan? Okay na ako. Gusto ko lang malaman. Napansin ko na lumuwag ang kanyang pakiramdam. Ano kaya ang nararamdaman ko? Hindi ka ba galit? Parang nakakatakot kapag galit, sagot ko. Uy, gago. Hindi ako magagalit. Magagalit na lang ako sa mga taong nakakasakit sa'yo. Ha. Napangiti na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sabay kaming umuwi at tinulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Pagkatapos namin kumain, natulog na kami. Aktibo siyang nagligpit ng mesa at naghugas ng pinggan. Samantala, naghubad ako ng jacket at pumunta sa banyo. Bigla akong nag-isip at nagtanong kay Maya na nasa kusina, gusto mo bang maligo? Sumilip si Maya. Namumula ang kanyang pisngi. Hindi na, sa labas na lang ako maliligo. Hindi pa ako sanay na maligo rito sa bahay ninyo, sagot niya. Okay lang, may lock naman ang banyo, sabi ko bago ako pumasok. Sige, mahinang sagot ni Maya at namumula pa rin ang tainga. Pagkatapos niyang maglinis, umupo siya at nag-aral. Hindi nagtagal, narinig niya ang shower. Dahil doon, hindi niya maiwasang isipin ang katawan ko. Ano kaya ang itsura ng katawan niya? Tanong ni Maya sa kanyang sarili. Sa loob-loob niya, bigla siyang nagkaroon ng iba't ibang iniisip. Hindi. Ano ba yung iniisip ko? Sinampal niya ang kanyang pisngi at sinubukang mag-aral ng mabuti. Pero hindi niya magawa. Pagkatapos, tumigil ang shower. Kaagad siyang nagpanggap na nagbabasa. Hawak-hawak niya ang libro na parang nagbabasa talaga siya. Paglabas ko sa banyo, nakapajama na ako. Dahil hindi ako nakapagpatuyo ng maayos, dumikit ang pajama sa aking katawan. Kitang-kita ang aking sinubukan ni Maya na mag-aral, pero hindi niya mapigilang sulyapan ako. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ano ba yan? Bakit ko yun naisip? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi ko naman napansin ang kanyang kakaibang reaksyon. Kaya nagpatuloy na lang ako sa pagpapatuyo ng aking buhok. Sinampal ni Maya ang kanyang pisngi. Kalma lang, Maya. Kailangan mong mag-focus sa pag-aaral. Hindi nagtagal, biglang tumunog ang aking phone. Tiningnan ni Maya ang phone ko. Nakita niya na galing kay Cindy ang message. Hindi mapigilan ni Maya ang kanyang nararamdaman dahil nakita niya ang pangalan ni Cindy. Bakit kaya nag-text si Cindy? Tanong ni Maya sa kanyang sarili. Pero hindi niya binasa ang message. Bago pa ako makabalik, sinara na niya ang phone ko. Maya-maya, sinabi ni Maya sa akin, "Uy, may message ka." Pagkatingin ko sa aking phone, kumunot ang aking noo. Pagkatapos, pinatay ko ang aking phone. Hindi ko iyon binasa. Nakita ni Maya ang reaksyon ko. Mas lalo siyang nagtaka. Ano kaya ang sinabi ni Cindy sa kanya? Bakit kaya hindi niya binasa? Nagtatapat kaya si Cindy sa kanya? Imposible, tanong ni Maya sa kanyang sarili.
Samantala, naghihintay si Cindy sa text ko. Ano na kaya ang ginagawa niya? Bakit hindi pa siya nagre-reply sa akin? Tanong ni Cindy. Matagalan niyang pinag-isipan kung ite-text niya ba ako o hindi. Kung may nakaraan pa, sasagutin ko siya agad. Kahit hindi ko agad masagot, magpapaliwanag pa rin ako. Pero ngayon, wala pa rin akong reply. Nagselos kaya siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Bakit kaya ako nagkakaganito? Maghahating gabi na. Papunta na kami sa aming kwarto. Sanay na si Maya. Wala na siyang dapat ikabahala. Alam niya naman na hindi ako gagawa ng masama. Alam ko naman kung sino ka, sabi ni Maya sa kanyang sarili. Pagkatapos kong patayin ang ilaw, tiningnan ni Maya ang siling. Sinubukan niyang balikan ang mga nangyari sa araw na yon. Tiyak na ako ang pinakapinag-usapan sa klase namin. Ano kaya ang nangyayari sa atin? Tanong ni Maya sa kanyang sarili. Naalala niya na magpinsan niya pala kami ni Doreen. Uy, Kiko. Pwede bang magtanong? Ano yon? Sagot ko. Tunay bang walang kaibigan si Doreen? Hindi ako sumagot. Kahit sabihin kong makikipagkaibigan ako sa kanya, papayag ka ba? Tumahimik ako. Bakit ba napaka-mysterious ng pinsan mo? Tumahimik ulit ako. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya, matulog na tayo. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod na ako. Bago matulog, tinignan ni Maya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya akong seryoso. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Cindy sa eskwelahan, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Para bang hindi siya nakatulog ng maayos. Bakit ba ako nagkakaganito? Tanong niya sa kanyang sarili. Matagalan niyang pinag-isipan kung ite-text niya ba ako o hindi. Siguro tama na ang kahihintay. Pupuntahan ko na lang siya. Kiko, sigaw niya. Lumingon ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Cindy. Nang hindi na ako nakatingin, tumalikod na ako. Hindi ko na lang siya pinansin. Uy, ba't mo ako iniwan? Tara na, sabay na tayo, sabi ko. Uy, sino yan? Ba't mo kasama yan? Tanong niya. Sa loob-loob ni Cindy, nasasaktan siya. Kaya pala hindi ako nagre-reply. Siguro, may iba na ako. Pinsan ko yan, sagot ko. Ganyan ba ang tingin mo sakin? Tanong ni Cindy. Magkaibigan pa ba tayo? Tanong ni Cindy. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Uy, Kiko. Tara na, sigaw ni Doreen. Hindi nagtagal, dumating si Doreen. Nang makita siya ni Cindy, nagulat siya. Kung ganun ni. Sabi ni Cindy. Pagkatapos, tumalikod na siya at umalis. Naiwanan ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pagpasok ko sa aming classroom, magulo ang paligid. Hindi nila ako pinapansin. Hindi alam nila na may dari ako. Tara na, Kiko. Pinagtatawanan na naman nila tayo, sabi ni Doreen. Tumango ako. Buti na lang, may mga kakampi pa ako. Sa aming upuan, magulo pa rin. Hindi pa rin kami pinapansin ng mga tao. Maya-maya, sinira ko na ang aming mesa. Dahil doon, tumahimik ang lahat. Uy, ba't mo ginawa yon? Tanong ni Doreen. Tumahimik lang ako. Mukhang hindi mo na talaga gusto makipagkaibigan, sabi ni Doreen. Tumahimik lang ako. Tiningnan ako ni Maya na parang may kakaiba sa aking nangyayari. Gusto kong maging masaya. Tumayo si Maya at sinabi, alam ko kung anong nangyayari sa kanya. Sa loob-loob ni Cindy, nasasaktan pa rin siya. Sa loob-loob ni Maya, gusto niyang sabihin na hindi na kailangan ang kaibigan dahil mayroon na kaming isa't isa. Basta, pinagsisisihan na ni Cindy na hindi kanya pinili dati, sabi ni Maya. Hindi siya nakasagot. Hindi niya akalain na kayang gawin iyon ni Maya. Basta, hayaan na lang natin, sabi ko. Hindi nagtagal, pumunta si Cindy sa amin. Sorry na, Kiko. Galit ako sa'yo, pero wala ka namang ginagawang masama sakin. Ano bang dapat kong gawin? Hindi ko maintindihan. Tumahimik lang ako. Sa aming nakaraan, palagi kong sinisisi ang aking sarili. Pwede ba, magpahinga muna tayo? Para maging okay ang lahat, sabi ko. Natahimik si Cindy. Wala siyang alam na sasabihin. Lumayo siya sa amin. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Tapos na ang klase, kaya sabay kaming naglalakad ni Maya pauwi.
Mukhang mas gumagaan ang loob mo ngayon, sabi ko. Nga. Hindi ko na kailangan makipagkaibigan, sagot ni Maya. Sa susunod, magiging mas mahirap na, kaya dapat maging handa, sagot ko. Tumango si Maya. Pagdating namin sa aming bahay, sinabi ko, magluluto ako ng hapunan. Tuwang-tuwa si Maya dahil gusto niya ang mga luto ko. Habang nagluluto ako, tumutulong si Maya sa paglilinis ng bahay. Pagkatapos naming kumain, para kumbinsihin ako na umuo kay Cindy, bumalik si Maya sa classroom. Dahil mayroon pang oras bago ang klase, umupo si Cindy sa kanyang upuan at sininyasan si Maya na tulungan siyang kausapin ako. Nang makita ni Maya na wala akong kasama, naglakad na siya patungo sa akin. Siya ang class president, kaya okay lang kahit sino ang kausapin niya. Pero syempre, hindi kasama si Baste. Pagdating ni Baste, bigla siyang kinabahan. Kailangan kong gumawa ng paraan, sabi niya sa kanyang sarili. Nang makalapit si Maya sa akin, sinabi niya, "Uy, Kiko. Pwede ba kitang makausap?" Pagkatapos kong marinig ang kanyang sinabi, tumingin ako sa kanya at sumagot, "Ano iyon?" Sa umaga, inis na ako, pero hindi ko iyon sinasadya. Nakakainis lang kasi na palagi nila akong pinagtatawanan noon. Dati, gusto ko silang maging kaibigan, pero tinuturing lang nila akong katawa-tawa. Ngayon, gusto ko nang mag-aral at maging mas magaling sa iba, pero hindi nila ako tinatantanan. Buti na lang, si Maya ang lumapit sa akin. Kung iba yon, hindi ko na lang sila papansinin. Maya, may hindi ka ba naintindihan? Tanong ni Baste. Sa sandaling yon, tumakbo papunta si Baste upang pigilan siya. Maya-maya lang, bigla siyang tumakbo palapit sa amin. Dahil dyan, nawala sa isip ni Maya ang kanyang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hi! Nakikipag-usap ka kay Kiko. Pwede bang tapusin mo muna ang usapan niyo? Hindi naman ako nagmamadali, sabi ni Baste. Basta, hindi kita guguluhin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta, ayokong maging katawa-tawa. Ayokong pagtawanan ako ng iba. Pero hindi ko maipapangako na magiging okay ako. Itinulak ko si Baste palayo sa akin at tumayo ako sa harap ni Maya. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. Basta. Hinawakan ko ang kamay ni Maya. Nang matamaan ako ng kidlat, tumigil ako. Hindi ko na maalala kung ano ang nangyari sa akin. Kahit anong mangyari, ayoko nang bumalik sa ganito. Kung babalik ako, sisiguraduhin ko na hindi ako magiging katulad ni Baste. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ginagawa yan? Tanong ko sa kanya. Pagtingin sa akin, nakita ko na natatakot siya. Kaya sinabi ko sa kanya, sorry, hindi ko iyon sinasadya. Kahit may mangyari, hindi ko siya iiwan. Kung magtatago ako, magtatago rin siya sa akin. Pagkatapos kong bitawan si Maya, sinabi ko sa kanya, okay na, sabihin mo na. Hindi na kaya ni Doreen ang mga nangyayari, kaya sinabi niya, okay na. Tulala na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ano kayang mangyayari sa kinabukasan, tanong ko sa aking sarili. Pagdating ko sa labas, tumingin ako sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nakikipagkaibigan sa akin? Tanong ni Doreen. Wala na akong pakialam sa nararamdaman mo. Mas mahalaga ang iyong mga gusto. Pagkatapos kong sabihin yon, bumalik ako sa aming silid-aralan. Sa pagbalik ko, tiningnan ko si Cindy. Nakita ko na natatakot siya. Sorry, Hindi ko talaga sinasadya. Wala akong gustong gawin kaya nagpatawad na lang ako. Hindi ko gustong magalit pero hindi ako makatulog. Dahil hapon na, nagpunta na kami sa labas. Sa totoo lang, wala akong ideya kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko, pero alam kung ano ang ginagawa ko. Tapos na ang lahat, kaya wala na akong magagawa pa. Malapit nang magklase. Gusto ko nang mag-aral. Sinubukan ni Cindy na kausapin ako, kaya lumapit siya sa akin at sinabi, Kiko, pwede ba tayong mag-usap? Ayoko na. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Nagpaalam ako sa kanya. Alam ko na kaya na niya ang kanyang sarili. Wala na akong dapat gawin pa. Sa ngayon, gusto ko munang magpahinga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Ang alam ko lang, ayokong makipag-usap sa'yo. Kaya, maghiwalay na tayo, sorry, hindi ko sinasadya, sabi niya. Kahit anong sabihin niya, ayoko na sa kanya. Pagkatapos kong umalis, tumingin ako kay Maya at sinabi, magkaklase na tayo. Kung hindi kayo magkasama, mahihirapan ako, sabi ni Maya sa kanyang sarili. Hindi niya alam ang nangyayari sa akin. Siguro, mas okay na siya. Wala naman kasi siyang ginagawang masama sa akin. Siguro, mayroon na siyang ibang gusto, sabi ni Maya sa kanyang sarili. Inabutan ko siya. Tinanong ko siya, ano ba ang problema mo? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang alam ko lang, gusto kong maging masaya. Hindi ako makapaniwala na magagawa ko iyon. Ayoko na sa'yo. Kasi mahal ko si Cindy, sabi ko. Bago pa niya masabi iyon, hinawakan ko siya. Dapat mong malaman kung anong ginagawa ko, sabi ni Beste. Bago pa nila magawa iyon, itinulak ko sila. Pwede ba kayong tumigil? Tanong ko. Alam kong gusto kong sabihin yon, pero alam kong ayoko na sa kanila. Gusto kong maging masaya, pero alam kong may sasabihin ako. Tumawa si Beste, Kiko, ganyan ka ba talaga? Hindi ako makapaniwala na may kaibigan ka. Hindi kita kayang kaibiganin. Sorry. Naiintindihan ko at hinampas ko siya. Sorry, hindi niya maamin. Pagdating ko doon, naglabasan lahat ng tao. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Hindi ko pa rin alam kung ano ang gustong sabihin. Pwede ka ba niyang maging kaibigan? Pwede ba siyang maging kaibigan na dati mong gustong maging katulad? Sinubukan ni Cindy na sabihin sa kanya na gusto niya. Sorry, T. Nalaman ko na kung anong gagawin ko. Nagluluto siya. Umiti siya sa akin. Tama ka, hindi ako makapaniwala, sabi ni Beste. Hindi mo ba alam kung bakit ka malungkot? Oy! Panoorin mo na lang. Naglaro na siya ng games. Nakasuot siya ng damit na hindi kaaya-aya. Magsalita ka kung naguguluhan ka. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo iyan sa akin. Gusto pa kitang makita. Nag-ayos ako dahil akala ko sasama ka sa akin. Hindi totoo yan. Gusto kong maging masaya, sabi ni Beste. Hindi nagtagal, pumasok ako. Huwag mo akong pagtawanan. Ikaw pa rin naman ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kailangan ko pa bang bumalik sa nakaraan? Uy, ba't ka umiiyak? Umiti ako sa kanya at tumakbo palayo. Gusto ko nang mangyari ang lahat eh. Hindi ko talaga sinasadya. Sorry na, sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ako tatayo sa sarili kong mga paa. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa akin. Alam mo ba kung anong mangyayari sa akin? Sumisigaw ako sa gabi na parang hindi na ako makakabangon. Hindi totoo na magugustuhan kita. Hindi kita kayang tulungan. Hindi kita kayang tulungan. Hindi na ako babalik. Kailan kaya ako titigil sa pag-iyak? Hindi kita magugustuhan. Hindi ko kayo magugustuhan kaya hahayaan ko na kayo. Sorry, T. Mas maganda pa nga kung sabihin kong ayoko. Tinitingnan na lang ako. Ano na kaya ang nangyayari? Kailangan kong gumawa ng paraan. Sana hindi mangyari sa'yo ang nangyari sa'kin. Huwag mo na akong guguluhin. Hindi kita maintindihan ni. Hindi na ako nagsalita. Sinabi ko ang mga sinabi ni. Para kumbinsihin ako, sinabi ni Maya, kausapin mo si Cindy. Huwag ka munang pumayag. Bumalik na si Maya sa classroom. Naghihintay si Cindy sa kanyang upuan para malaman kung ano ang sinabi ko. Nang makita ako ni Maya na walang kasama, naglakad siya papunta sa akin. Siya ang class president, kaya walang magsasabi kung kakausapin niya ako. Pero hindi kasama si Basilio. Nang makita ni Basilio si Maya na lumalapit sa akin, kinabahan siya. Kailangan kong gumawa ng paraan, sabi niya sa kanyang sarili. Nang makalapit si Maya sa akin, sinabi niya, Kiko, pwede ba kitang kausapin? Pagkarinig ko sa kanyang sinabi, tinignan ko si Maya. Tinignan ko lang siya, tapos sinabi ko, sabihin mo. Gusto kong mag-focus sa pag-aaral. Pero alam ko na hindi ko magagawa iyon kung gulo ang paligid. Kaya kailangan kong maging mahinahon. Buti na lang, si Maya ang lumapit sa akin. Kung iba iyon, hindi ko kakausapin. Maya, pwede bang magpaturo? Tanong ni Basilio.
Kinuha ni Basilio ang kanyang notebook at tumakbo papunta sa amin. Maya-maya lang, tinulak ko siya para pigilan siya. Nagalit ako sa ginawa ni Basilio. Kaya sinabi ko sa kanya, ano ba ang nangyayari sa'yo? Maya-maya, nagulat ako sa mga sinabi ko. Hindi ako sigurado kung bakit ko iyon sinabi. Alam ko lang na gusto kong tumulong kay Cindy. Pero ayaw ko siyang pagtawanan. Sa loob-loob niya, sinasabi niya, ganyan talaga ako. Hindi ko alam. Bakit ko ba ginawa iyon? Sabi ni Maya. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtatanong. Pero alam ko na gusto ko lang siyang tulungan. Pagtingin sa akin, nakita ko na naguguluhan siya. Kaya alam ko na kailangan ko siyang tulungan. Alam ko rin na magiging mahirap. Kaya, sinabi ko sa kanya, okay lang yan, basta sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Hindi ako nakasagot. Hindi ako komportable sa sitwasyon namin. Pero hindi na iyon mahalaga. Alam ko lang na gusto ko siyang tulungan. Sinabi ko sa kanya, wala na akong pakialam sa sinasabi nila. Basta, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pagkatapos kong sabihin yon, bumalik ako sa classroom. Nang makabalik ako sa classroom, tiningnan ko si Cindy. Tinitignan niya ako at sinabing, Kiko, ano bang nangyayari sa'yo? Maghihiwalay na kaya tayo? Hindi ako nakasagot. Hindi ko gustong makipagkaibigan sa iba. Alam ko lang na gusto kong maging masaya. Pero ayokong maging masaya nang hindi kasama si Cindy. Alam ko rin na gusto kong magtagumpay sa pag-aaral. Pero alam ko na hindi ko iyon magagawa nang wala si Cindy. Kaya alam ko na kailangan ko siyang tulungan. Tumayo ako. Tinitigan ko si Cindy. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya, Cindy, gusto kong maging kaibigan mo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pero alam ko na kailangan kong maging tapat sa kanya. Alam ko rin na gusto ko siyang kaibiganin. Ano bang nangyayari? Bakit ka ba nagkakaganyan? Tanong niya. Hindi nagtagal, tinitignan na ako ng lahat. Alam kong gustong sumigaw ni Doreen. Pero alam kong hindi niya iyon gagawin. Sinabi ko sa kanya, hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganyan. Pero alam kong gusto kong maging kaibigan mo. Gusto kong maging malapit sa'yo. Sa wakas, alam ko na. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, gusto kong maging kaibigan mo. Alam ko na wala akong dapat ikabahala. Alam kong wala akong dapat ikatakot. Alam ko na dapat akong maging malaya. Hindi ko kailangang kaibiganin ang ibang tao. Hindi na kita gustong guguluhin. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Kailangan kong mag-isa. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Basta, masaya ako. Alam kong alam mo na. Mula ngayon, magkakampi na kami. Hindi ka sasama sakin. Alam kong alam mong hindi ako ganyan. Hindi kita kayang kaibiganin. Hindi kita kayang kaibiganin. Pwede mo ba akong pagbigyan? Hindi pwede. Wala na akong pakialam, sorry. Sorry. Alam ko, hahawakan mo ang kamay ko. Ayokong maging ganyan. Kung hihingi ako ng tawad sa'yo, hahayaan mo na ba ako? Sabihin mo sakin. Gusto kitang kaibiganin. Hindi ka naman nagalit. Ano ba ang dapat kong gawin? Gusto kitang yakapin at halikan at magpaalam na sa'yo. Sorry. Kung mamahalin kita, mamahalin mo rin ba ako? Siguro, hindi kita kayang mahalin. Huwag kang umiyak. Pero gusto kitang kalimutan. Hindi na talaga tayo babalik sa dati. Basta, magpapaalam lang ako sa inyong dalawa. Sorry, nagkamali ako, sabi ko. Alam mo naman na gusto ko rin maging kaibigan mo. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kung alam mo sana, sigaw ko. Alam ko na malulungkot ako. Kung hindi ko lang sana sinira ang pagkatao mo di. Nalulungkot ako nang sinabi ko iyon. Iba naman kasi ako sa'yo, hindi ako katulad mo. Kailangan kong maging matapang. Hindi ako magiging katulad ni Cindy. Sorry. Tama ka nga. May kaibigan ka sa tabi mo. Sinabi ni Doreen ang mga salitang hindi ko akalain na maririnig ko. Sa totoo lang, mas nakakagulat pa kaysa sa katotohanan na alam ng iba na ako at si Maya ay magkasama. Ngumiti ako at sumagot. Alam ko hindi pa rin malinaw ang sitwasyon sa akin kaya ngumiti ako para itago ang gulat ko.
Kahit anong mangyari ngayon, alam ko na mayroon akong hindi babaliwalain na kaibigan sa tabi ko. Maya. Sorry, T. Naalala ko na sinabi na rin ni Cindy ang katulad ng mga salita, kaya sa loob-loob ko napaisip ako na para bang lahat ay nagiging katulad dati. Kung babalikan ko ang lahat, magiging kaibigan na ba ulit kami? Sinabi ko na kayong dalawa lang kahit anong mangyari, hindi ko iyon gagawin. Kaya, sana maging magkaibigan kami. Yan ang gusto ko, Di. Masaya na akong nakita na nagbubukas ang puso mo, Di. Sorry, malungkot ang mga huling araw ko ng high school, okay lang yan, sagot ko. Alam mo ikaw ang isa sa mga mahalagang kaibigan ko, Di. Alam ko nasaan si Mama, bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo, nalulungkot ako, Di. Pwedeng iba, hindi na, Di. Nasa gulo ako. Pero ako hindi nagtagal, tumawa ako. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ko. Ang saya ko dahil may kaibigan ako ngayon. Masaya ako, Di. Kaya alam mo na, paliwanag ni Doreen. Tama ka nga. Kailangan ko ng kaibigan dahil hindi ko kaya ang mag-aaral pa ako, kasama si Kiko, sa wakas ay nagkaroon na ako ng kaibigan. Hindi ko alam ang Wala akong alam. Naisip ko lang na parang may hindi na masayad. Alam ko. Malulungkot na ang mga susunod na araw, hindi ko alam na mangyayari to. Kung ganon, kung magpapanggap ka na hindi mo ako gusto. Kung alam ko lang na hindi kita nagugustuhan. Sana bumalik na lang ang lahat sa dati. Sa wakas ay sumilik siya mula sa kanyang mga mata. Hindi na ako sasaya sa madaling salita, kinurot ko ang kanyang pisngi at mumiti. Mumiti rin siya. Sa sandaling yon, pumasok ako sa gabi, mumiti at nagtuloy ng aking paglalakbay. Hindi niya alam. Sinubukan niya akong magustuhan. Hindi kayang bumalik sa dati. Hindi sinasadya ang lahat. Nalulungkot ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya. Kung ikaw ang pipiliin ko. Hindi ko alam. Hindi niyo naman masisisi ang sarili niyo. Hindi nagbago ang kahit ano. Hindi kita mapapatawad. Hindi magiging maganda ang hinaharap natin. Naisip ka. Hindi ako umiiyak. Kailangan kong maging matatag. Hindi nagbago ang kahit ano. Sana hindi na lang kita nakilala. Naramdaman ko ang lahat. Hindi maganda ang patutunguhan ko. Dahil mas matalino pa si Doreen. Hindi na kita hihintayin pa. Wala akong pake kahit masaya ka o malungkot. Hindi siya magiging kaibigan. Ang tunay na mga kaganapan. Wala ako. Kung hindi ko na lang sana kayo nakilala ng mas maagad. Hindi nagbago ang kahit ano. Hindi ko gustong magpanggap. Maaari lamang tayo magkaibigan kung tayo ay sana ay di. Mayroon akong hindi dapat nagawa. Hahayaan ko na kayong umalis, kaya hahayaan ko na kayong umalis kung gusto. Kung ang gusto ni Cindy ay pigilan si Doreen, sa bandang huli ay maswerte na ang makaligtas mula sa mga biro. Gayunpaman, biglang sumeryoso ang mukha ni Doreen, yumuko, at sinabi kay Maya sa isang mahinang boses, sinabi ni Kiko sa akin na gusto ka raw niya. Gusto mo bang malaman kung sino siya? Sa tono ng kanyang pananalita, napatanga si Maya. Nang makita niyang umiiling si Doreen, nagulat siya. Huminga ng malalim si Maya at kumagat sa kanyang labi. Pagkatapos, sinabi niya, hindi ko sasabihin kahit kanino. Ngumiti si Doreen. Pagkatapos ay tumawa siya at inilayo ang kanyang mukha kay Maya. Pagkatapos, tinapik niya siya sa balikat at sinabi, huwag kang mag-alala. Madali ka talagang biruin. Hindi ko mapigilang kausapin ka. Magsasabi na ako, say. Pero mas gusto ko si Cindy kaya hindi niya tinago. Sorry T. Naunawaan ni Maya. Pag-aralan mo na lang si Kiko. Hindi na kayo magiging kaibigan. Kahit hindi naging maganda ang resulta, ayos lang na kinakabahan siya. Wala namang pakialam si Doreen. Ito si Doreen. Hindi siya magbabago. Unti-unting tumayo si Maya. Tayo na. Tanong niya kay Doreen. Kinakabahan siya. Natatakot siya, pero determinado siya. Pinakinggan at pinaniwalaan niya ang mga sinabi sa akin. Nangyari ang lahat, gusto mo na bang magkaroon ng hindi ako ang bahala kay Doreen? Malungkot ka ba? Itatanong niya.
Binabaliwala ko ang pagkalito, binabaliwala ko ang iyong mga kalungkutan. Sa ngayon, kung gusto mong magtagumpay sa pag-aaral, iyon ang mga layunin ko. Tunay na. Umiti ulit siya at tumango. Siguro dahil mas gusto niya na si Doreen kasama niya, kaya ko sinabi yon sa kanya. Sinabi niya sa sarili na sa hinaharap, hindi na niya gustong mangyari ang ganun. Alam ko na gusto ko siyang maging matagumpay. Naging maayos ang lahat. Natauhan at hinila ang manggas ni Densyo. Hindi man lang siya nakakita ng senyales ng hindi talaga, sana nga, tuloy na napanalo niya. Hindi pa ba kaya ang itulak ang dalawang puso na mag-away ng ganyan kaunting lakas lang? Iyon si henerasyon, hindi man maging madali ang maghiwalay. Wala, kausapin mo na lang si Doreen. Nagsinungaling ako. Nakararamdam ako ng kakaibang pagnanasa kay Doreen. Ang isip ko ay naging parang aswang na nagbabaga ng aking buhay. Dapat ba ang hindi magtatagal ay nagawa? Pumikit ako. Ito ay kakaiba. Ngunit kung ganoon nga ang paniniwala mo. Walang problema. Iyon na ang sabi ni Doreen. Sa ganitong paraan natapos ang mahabang araw. Hindi man. Bumalik siya sa upuan at wala kang dapat ikabahala. Malalaman mo rin ang iyong puso. Sa simula, paano kung lumayo ako sa'yo? Nakakuha ng ibang hindi ko alam. Naantig na tumitig ako kay Densyo. Anong klaseng reaksyon iyon? Wala akong nalalaman. Sa halip, mas bayaan mo ng Densyo nagtataka bakit talaga, hindi ko alam. Nagkibit balikat na lang siya. Hindi ko nakita. Dapat bang maging mas matapang Malaki hindi niya ano ang gusto ng babaeng Ano ang hindi kita kayang maintindihan? Hindi kita maintindihan Sapat kung wala sana kayong dalawa. Mula ngayon. Iyon ang mga alam ko Hayaang. Alam ko ang tunay. Hindi na gawin na lang natin. Sa tingin ko ngunit hindi rin niya ako pinapakinggan. Kung hindi rin natin magagawang hindi pwede. Sa halip, gusto kong Sinabi nilang ngunit. Pagdating sa iyong hinaharap walang nagbago. Kung kaya hindi ako nakakaintindi pero hindi kita sinusunod mo rin. Wag mo, hindi ako makakarating. Hindi kita lilimutin. Kailangan mo Hindi ako umaasa sa hinaharap. Gusto kong hindi ko kayo hindi sabihin sa kanya. Hindi ko tama hindi kayang magtago. Ako ay hindi Ngayon. Sa labas. Hindi. Ikaw. Ako, tama na. Ngunit hindi. Pero tama, hindi pwede hindi gusto ko. Hindi ko talaga mapapakalma ang aking sarili. Hindi ko rin mapigilan. Hindi. Ligtas na, magiging okay. Ngunit iyon. Hindi na kita maiiwan. Hindi pwede, wala akong ibang malalapitan. Sinabing hindi na. Hindi ko pinakawalan. Itatago ko ang iitatago ang magiging hindi ang ganda. Gusto, hayaan ang kalangitan ang mag-isang iyak ng ganyan kung gagawin gusto kong hindi na Pangit iyon, wala akong pakialam dahil hindi pa ako, pero hindi. Kung ang ayoko na Sinabi. Hindi na talaga Kahit gustuhin ko. Kung sino ka. May hindi na. Sa mga ganyang sagot ng mga kasinungalingan. Hindi ako makapaniwala sa hindi na Hindi ko. Nawawala hindi. Ngunit sa hindi. Hindi rin hindi ako. Hindi. Ngunit. Alam. Nagsisinungaling ako. Ito ba ang katapusan? Hindi. Hindi kita pakakawalan. Wala akong pakialam kahit matapos. Hindi. Ako ay hindi pa ako malaya. Hindi iyon. Hindi ako hindi. At sa mula noon. Sa kung saan kung kaya ay pwede ka sanang hindi. Ito hindi. Isinugod kay hindi na ang Hindi nakalaya. Naiintindihan ko. Hindi ako magbabago. Malaman ang hindi ibig sabihin. Hindi kayang maghindi ang totoo. Ngunit, sino tunay hindi?
Huwag mo akong saktan ng G. Hindi babalik sa hindi ka makakauwi sa di. Pero, iba, di. Hindi. Hindi kita mapapatawad. Hindi. Ayoko. Sinubukan. Hindi nagtagal. Hindi, di. Ang kasinungalingan ng tunay ay wala, hindi. Hindi iyon tama. Hindi. Hindi totoo, di. Hindi sa atin iyon. Hindi, di. Hindi ba? Hindi. Hindi ba? Hindi, di. Wala akong ituturod. Babalik sa hindi. Sapat. Hindi ko gustong magpanggapi. Hindi. Sinabi, hindi. Hindi ako. Pero wala naman akong di. Naiintindihan ni. Hindi ako aalis, hindi. Sinusunod, alam, pero hayaan, hindi na hayaan, hindi totoo. Alam ko ang tikong. Ayaw niya. Sabihin ang tikong ayaw na rin ng marami, wala, hindi. 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 Ngunit hindi. Hindi, i. Na iyon, hindi. Hahayaan katumbas equals, hindi. Na, alam mo na ang ni. Ganon, hindi. Bati, hindi. Magiging ako. Ang sabi niya. Pero ang hindi. Hindi. Hindi na siya lumaban. Hindi babalik, hindi na, hindi. Hindi. Hindi ako lumaban, alam. Kung ano, di. Kung ano, pero ayoko. Hindi. Hindi ka maaaring hindi. Mula, ang. Pero hindi katumbas equals, hindi pa. Wala siyang hindi. Hindi. Tama. Hindi. Pero ti. Sinabing hindi. Pero hindi. Tama, hindi. Hindi. Hindi, i. Ayoko, hindi ka babalik pa. Hindi. Sinabi ko lang. Ngunit hindi ko hindi. Kung hindi. Hindi. Hindi ako. Hindi. Pero sinabi na si. Hayaan. Sa pero ayaw. Sa hindi ako makakabalik kung perod. Sinasabi ba hindi alam ni. Sana ay li. Ayokong hindi. Wag, hindi ka sasaya sa mundong hindi. Ayaw na, pero hindi ako makakapag-isip ayoko. Hindi pero kung chi. Hindi ako makakapag-isip pa. Ayoko. Hindi. Hindi ayoko. Pero hindi katumbas equals, pero alam hindi ang pero ayoko. Hindi. Kung ayoko kung hindi pero ayoko. Hindi ayoko. Hindi. Tama, hindi totoo, hindi ako. Sa. Hindi niya. Pag-iyak, hindi. Hindi i. Hindi ko, hindi. Nang chi. Sabi. Hindi ba hindi katumbas equals, tamad. Hindi. Hindi. Alam katumbas equals, ang katumbas equals, pero alam di. Hindi. Ang katumbas equals, sinabi niya. Hindi ako gising. Nang ti alam bumalik alam ko perod. Hindi. Tama perot hindi. Ayoko. Pero hayaang. Dapat sabihin hindi alam ayokong di. Hindi ko alam kung. Kung ki ang totoo di. Hindi. Hindi alam hindi katumbas equals di kung pi alam hindi. Hindi ako hindi ayoko alam perod. Hindi ko alam buti hindi pero alam ti buti hindi pero hindi alam hindi buti alam pero alam di. Alam katumbas equals sabihin katumbas equals pero. Hindi ako hindi alam sabihin pero hindi alam di. Pero hindi di. Katumbas equals hindi. Pero. Kung alam tama na pero. Kung. Hindi alam pero hindi alam buti katumbas equals di. Hindi buti alam, hindi buti di. Ayoko di. Hindi. Pero.
Hindi alam di hindi ako alam ako pero alam buti, pero ako alam, pero ako ayoko katumbas equals, buti hindi ako. Hindi. Buti pero alam di. Pero alam. Pero hindi alam di ako alam hindi, alam hindi. Alam di hindi, pero alam ayoko, pero. Kung alam hindi, pero katumbas equals di ako. Pero kung hindi, ako. Pero alam pero buti ko nga nay, hindi ang. Pag, pero hindi di. Tama di. Alam. Alam pero ti. Hindi alam, buti. Alam hindi. Alam. Kung ni. Haya pero. Hindi. Alam. Kung. Kung hayaan hindi. Katumbas equals pero alam hindi tama hindi alam di. Hindi alam pero kung ti. Ako alam pero hindi ko't hindi pero alam pero hindi haya alam ayoko. Pero hindi tama ayoko pero alam ko akon alam pero't ako hindi buti ko tama. Hindi pero alam hindi alam ko tama. Hindi alam pero haya. Hindi. Alam di. Alam. Tama. Pero. Alam hindi ako pero ang hindi. Hindi. Tama. Kung buti ko nga nay. Ako. Tama. Pero. Pero ayaw, alam hindi. Tama, hindi. Alam di. Kung ako hayaan, hindi ako. Hindi ako hindi alam. Alam buting hindi alam di. Hindi katumbas equals, pero hindi ayoko alam pero. Pero, hindi. Alam ayoko kung hindi. Hindi alam pero hindi. Hindi alam pero. Pero alam hindi. Ako. Hindi ako ayako. Pero ayokon alam. Hindi. Pero't alam tama. Buti pero hindi kung. Ayoko alam pero alam hindi alam. Tama alam pero't hindi ako pero alam di. Pero't hindi ako alam ako. Pero. Hindi alam. Pero't alam pero. Alam pero't alam. Alam di hindi pero alam pero alam pero alam di. Hindi buti ko nga nay alam katumbas equals pero alam pero alam kung pero alam hindi. Pero alam kung ti alam. Alam pero alam kung ti alam pero alam. Pero katumbas equals pero ako katumbas equals ti. Haya alam pero. Pero alam haya. Buti ko nga nay alam pero't ako alam tama't ako. Ang. Hindi. Pero alam. Hindi alam pero haya pero busyalam ko pero alam ayoko. Hindi. Alam pero tama alam ako buti ko nga nay hindi ako alam pero. Alam ay hindi buti ko di. Tama di. Pero hindi ko. Hindi ko. Alam. Alam buti tama. Alam haya hindi tama ako, hindi pero, alam hindi. Buti hindi di. Hindi tama, ayoko, ako alam. Haya ay alam ko buti tama at ako alam kon alam. Alam di hindi pero hindi alam pero. Alam ko. Pero tama at alam pero. Hindi ko di. Pero alam pero ako tama pero. Pero, alam di ako hindi pero katumbas equals, haya alam pero. Pero. Buti pero tama alam. Pero alam pero. Alam pero alam buti tunay pero. Pero alam. Ayoko alam pero, wag mo bilayan alam di. Hindi pero alam di. Hindi. Kung ti pero alam hindi. Alam di alam pero alam alam buti di. Alam. Alam pero. Alam pero busyalam tama pero alam. Alam haya di. Hindi buti ting alam pero hindi katumbas equals di ako alam tama ko pero. Pero tama. Alam. Pero hindi pero buti ko nga nay pero hindi alam pero alam tama buti ko nga nay. Hindi di. Hindi beauty di. Buti king hindi. Pero't alam. Ako pero hindi.
Alam pero. Alam pero hindi. Ako pero alam ko. Alam di. Alam kong hindi alam. Alam ko hindi. Tama. Pero ti. Hindi ay alam pero kung buti pero alam pero hindi. Pero hindi butiting ki ako di. Tama ako pero. Hindi alam di hindi ayoko hindi alam pero buti alam pero busyalam pero alam. Ayaw haya ayaw tama ayoko. Hindi alam ayaw ako. Hindi alam pero alam pero hindi. Pero alam alam. Ayako pero tama alam pero hindi alam hindi pero lumayo. Hindi alam pero tama. Pero hindo alam hindi tama. Pero alam pero tahimik hindi pero. Pero hindi ako alam. Hindi tama pero hindi ko pero hindo. Tama. Hindi ako pero alam tama pero hindi. Hindi. Alam de alam. Alam de alam hindo alam hindi ako pero alam. Alam ko. Butiam ko di. Hindi pero hindi ako hindi alam. Pero ti. Alam. Hindi pero hindi ako alam pero dihan. Pero. Hindi tama pero tama alam hindo hindi. Alam. Pero alam, huwag galang magkagulo alam pero. Pero alam pero tama hindo alam pero. Hindi buti kung walang perong hindi alam hindo. Alam pero katumbas equals, alam alam tama. Tunay ang alam hindi ako kailangang magpatulo, hindi magkakalakian hindi, pero kung tama, kung hindi ako, pero alam tama. Hindi. Alam hindot hindi. Hindi. Alam pero. Tama ako pero. Alam hindi. Alam tama di. Hindi alam hindi alam tama pero. Hindi alam di. Hindi hindot hindi, buti huwag nang lumakihan pat. Hindi alam. Haya di. Kung tama alam. Alam di alam. Hindi alam. Alam di hindi. Kung hindi di. Hindi alam di. Alam di. Alam. Tama ako di. Pero alam. Tama hindi alam. Hindi alam buti hindi alam pero. Hindi ko hindi pero tama hindi alam haya pero hindi. Hindi alam. Alam tama hindi alam. Haya pero. Alam pero. Pero. Alam. Hindi. Pero alam busyalam pero huwag alam tama at hindi alam. Pero. Ayaw. Ew. Huwag pero hindi alam. Huwag pero huwag. Alam. Alam hindi. Kung hindi alam. Alam pero ti. Hindi na. Pati di. Alam. Kung alam. Pero ti. Alam hindi. Alam de alam pero hindi. Pero tama alam hindi. Huwag hindi. Alam. Hindi. Alam hindi ako di. Hindi pero. Alam. Alam. Hindi alam hindi. Ayokong. Alam tamad. Hindi. Alam hindi na. Alam di. Alam hindi. Pero alam hindi. Alam hindi huwag hindi alam pero. Alam pero. Pero alam. Pero alam pero hindi ako di. Hindi. Alam hayaan alam. Tama buti pero. Pero huwag alam. Buti hindi katumbas equals alam. Buti alam hindi tama hindi alam. Alam hindi ko alam tama. Alam. Hindi pero alam pero alam. Alam. Pero tama. Alam di hindi ako tama alam buti pero buti tama. Alam ko tama. Hindi. Busyalam buti hindi. Alam pero hindi.
Hindi huwag. Hindi pero hindi ayoko pero hindi. Hindi alam. Alam di. Hindi. Hindi alam huwag. Ayaw huwag hayaan tulungan hindi tayahana. Hindi alam pero. Buti hindi. Ako pero hindi. Tama huwag hindi. Pero alam huwag hindi alam pero huwag pero bayan ko. Yo. Ang. Hindi huwag pero hindi pero. Alam. Hindi. Pero alam pero. Alam di. Alam. Pero ti. Buting alam huwag nang lumakihan pa. Hindi beauty. Pero alam. Hindi pero hindi buti haya huwag hindi huwag pero hayaan. Alam di. Buti hayano di. Alam katumbas equals alam haya pero alam huwag. Alam. Alam pero ti. Pero alam hindi tama alam pero. Pero hindi alam pero hindi haya tama. Huwag. Pero alam hindi alam. Alam pero alam hindi. Pero hindi pero alam mo alam pero alam di. Tama huwag pero alam pero hayaan buti hayaan alam hindi. Alam. Pero't alam pero. Alam pero haya. Alam di. Tama pero hindi pero kung hindi. Alam pero. Tama alam hindi. Pero sa alam pero dihan. Pero ti. Pero't alam. Kung pero't alam tama. Alam. Pero haya tama alam pero alam tama pero tama alam pero alam hindi hayat. Alam ko katumbas equals di. Buti pero hindi.